Nagulanta ang mga residente ng Albay noong Sabado ng hapon nang biglang magbuga ng makapal na abo at nabalot ng asphalt ang ilang mga bayan doon dahil sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. At para alamin natin ang update hinggil sa aktibidad na ipinakikita ng Mount Mayon, makakausap natin ngayong umaga si Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Director Bacolcol. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam ngayong umaga. Magandang umaga din po sa inyo, sir, and thank you for having me here. Opo. Sir, unang tanong lang po para po sa kaalaman ng ating publiko. Yung nangyari nung Sabado, ano po ba ito? Meron kasing sasabi hindi siya pagsabog, ito ay lava collapse. Para lang po maintindihan ng ordinaryong mamamayan, ano po ba itong nangyari nung Sabado na nagdulot nga nitong ashfall? Okay, so tama po. Wala po tayong explosive eruption. Pero meron tayong effusive eruption since January 6 pa. When we say effusive eruption, ito yung slow release of lava doon sa dalisdis ng bulkan. So dahil sa effusive eruption, nag-accumulate yung lava natin doon sa upper slopes. So ang nangyari, naging unstable yung lava natin and bumagsak as a pyroclastic density current or PDC or yung tinatawag sa Bicol na uson. So tama, walang explosive eruption nung Sabado, pero may effusive eruption tayo na nagsimula pa since January 6. Ayun. So ito po ay kumbaga tuloy-tuloy po yung paglalabas ng lava tapos naipon. Then yun yung nag-collapse na nagdulot naman ng ashfall. Ganun po yung nangyari. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Yes, tama po kayo. Batay po, Director, dito sa ipinapakita ngayon ng Mayon, ito po ba ay masusundan pa yung ganung senaryo? The possibility na masusundan pa is always there kasi tuloy-tuloy pa rin naman yung effusive eruption natin, tuloy-tuloy pa rin yung pag-accumulate ng lava doon sa dalisdis ng bulkan, sa upper slopes. And again, kung may unstable ito, pwede siyang bumagsak. In fact, kahapon meron tayong the same event. Meron tayong 17 pyroclastic density current. Kaso hindi naman kasing laki nung nangyari nung Sabado. Umabot lamang sa 3 kilometers yung run out niya doon sa Miisi Gali. Nung Sabado kasi lumagpas ng 5 kilometers and malaki yung volume nung Sabado. Kaya habang bumabagsak yung mga bato natin, yung finer materials umangat, yun yung nagiging ashfall. Mm-hmm. Batay po dito ngayon sa nangyari na ito, meron po bang o malaki po ba ang chances na itaas natin yung alerto? At kailan po ba natin masasabi na dapat nang itaas yung alerto ng Mount Mayon? Well, the possibility na pwedeng itaas yung alert level is always there. Nasa alert level 3 tayo ngayon. But tinitingnan natin ang buong kabuuang trend. Hindi lang isang event. Minomonitor natin ang volcanic earthquakes, sulfur dioxide emissions, pati yung ground deformation at surface activity tulad ng lava effusion, lava fountaining, kapag meron tayong malalakas na explosions, rockfalls at PDCs. So kung lumalakas at naging sustained ang mga ito, we may raise the alert level. Kung tuloy-tuloy namang humingi ng activity sa monitoring parameters natin, doon natin i-consider ang pagbaba ng alert level. Mm-hmm. Ito naman po, Director, yung kailan po ba natin masasabi na nagkaroon ng pagsabog? Ito po ba pag nagkaroon ng major eruption? At gaano po yung posibilidad na magkaroon ng ganun sa batay po sa mga nakaraanding behavior nitong Mount Mayon? Yung nakikita natin ngayon, yung effusive eruption, it's actually following the 2023 effusive eruption din. Similar. Meron ding pyroclastic density current, although hindi naman lumagpas ng 5 kilometers, 4 kilometers lamang. So, there's a possibility pwede naman from effusive eruption, it will change to explosive eruption. Pero right now, hindi pa natin nakikita yan. Ang nakita natin ngayon, yung mga parameters na pinapakita ng Mayon ay consistent pa rin sa kanyang effusive activity. Ito po, pagka ganyan po, Director,
hanggang kailan yung ganyang aktibidad para batay po sa mga nakaraang po observation nyo sa Mayon, hanggang kailan po siya tatagal? Mga ilang buwan o abutin ba ng taon bago natin masasabi na bababa na ulit yung alerto ng bulkan? Okay, so again, if you base this one sa effusive eruption activity ng 2023, it took 6 months. We raised the alert level on June 8 from alert level 2 to alert level 3. And then December 8, saka na lang natin binaba from alert level 3 to alert level 2. So that's 6 months. Ngayon, as of today, pang 120 days na since nagkaroon tayo ng effusive eruption. That's 4 months. So this would probably take few more months, 2 months at the very least, bago natin makikita yung overall trend. Again, this is based on the 2023 eruption kung pwede na nating maibaba yung alert level. So batay po mga sa nakaraang behavior ay nasa 6 months, nasa 120 days. Pero yung ano po, hindi ko po kasi alam, Director, ano po, ano nyo na po kami, educate nyo kami. Meron na po bang nangyari o gaano kalaking posibilidad na magkaroon ng talagang malakas sa pagsabog? Malabo po ba mangyari yun? Pwede naman. Again, ang worst case scenario natin would be yung 1814. Yun yung 1814 na pagsabog. And ito yung kung saan natabunan yung Kagsawa Church. Nagkaroon tayo ng eruption column. Malaki din yun. And nagkaroon din ng pyroclastic density current. So yun yung worst case scenario na pwedeng mangyari sa Mayon volcano. Director, meron po kasing namomonitor ngayon na sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung sakali po bang dumaan ito sa Bicol area, ito ba masasabi natin makakatulong o hindi dito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan sa Albay? Well, yung weather systems natin, hindi po yan, has nothing to do with current activity ng Mayon volcano. Hindi po yan makaka-enhance. Ang mangyari niyan is pwedeng yung may malaking volume na tayo ng volcanic materials na nasa dalisdis ng vulkan. In fact, nakapagtala na tayo ng 66 million cubic meters. Yun yung estimate natin na binuga ng Mayon volcano. And kapag may ulan, pwedeng ma-remove these deposits as lahar. So yun yung delikado. Kaya yung mga kababayan natin nakatira malapit sa riverbanks, na kung saan yung ilog ay nanggaling pa, ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan, kailangan nila mag-ingat kasi pwede itong pagdaluyan ng lahar. Ayun. So inaasahan po ba natin dahil dito nga sa ipinapakita ng bulkan, mas makapal yung posible na lahar na ibaba pagka nagkaroon na ng bagyo? Yes po. We expect na magkakaroon ng lahar kasi sa dabi ba naman ng Yes, Director. Medyo naputol yata ang audio ni Director. Medyo naputol po kayo sa ere. Okay, sige. Kailangan talang mas maigting na pag-iingat kasi we already have more than 60 million cubic meters of volcanic materials already doon sa dalisdis ng bulkan. So kapag may malakas na pag-ulan, pwedeng bumaba ito as lahars. And again, may mga galis tayo, may mga river channels tayo. Doon dadaan yung mga volcanic materials natin. And delikado to, lalo sa mga taong nakatira malapit sa mga riverbanks. Ito po tungkol sa mga nararanasan ngayon ng publiko, particular dyan sa Albay. Baka meron po kayong gustong iparating, Director, para po sa ating mga kababayan, mensahe. Nasa inyo po yung pagkakataon, lalo na po kung meron po kaming pagkukulang pagdating sa pag-educate sa publiko, nasa inyo po ang pagkakataon. Okay, so para sa ating mga kababayan living around Mayon volcano, okay, manatili tayong kalmado pero we have to be vigilant.
nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano at maaari pa rin itong magkaroon ng ashfall, rockfalls, lava effusion at saka yung pyroclastic density current na nakita natin nung Sabado, baka mas malaki pa. So, paalala sa publiko, huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Mag-ingat sa ashfall at again, sumunod sa official advisories ng aming tanggapan at sa kanilang mga LGUs. Now, sa mga LGUs naman, ipagpatuloy nila ang pagpapatupad ng safety restrictions at maging handa kung sakaling kailanganing i-evacuate yung mga nakatira beyond the 6-kilometer permanent danger zone in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4. Ayan, maraming salamat po. Marami pa sana kaming gustong itanong kaya lang kulang po sa oras. At maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. PBOX Director Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po. Hataw Balita ngayon.